Oh, kaya yan. O dahil dyan sa mga nangyayaring mga ganyan, ako po, nag-aaway-away mga bossing dito sa Kongreso. Oo, si Toby Chanko gigil na gigil. Pero bago yan, eto munang si Abante na ang hilig maghamon. Oo, ang hilig maghamon. O, tingnan mo. Noong Tricom, hinamon niya si Joey De Vibre. Sabi niya, punta ka dito. Dito ka. O, tapos nung nandoon na si Joey De Vibre, ginulpi siya ni Joey De Vibre. Bakit? Kasi si Joey De Vibre, alam niya yung karapatan niya. So kahit babuy-babuyin siya ni Abante doon, kahit papaano, hindi siya na-contempt at saka nagmukhang cheap at iyakin etong si Abante. Eto na, nag-eleksyon. Anong nangyari kay Abante sa kayabangan niya? Natalo sa distrito niya. Hindi ibinoto ng taong bayan. Mabuti na lang, kaibigan niya si Garcia. So ngayon, nag-iingay na naman dyan. O nung nakaraan, sinong hinahamon niyan? Si Magalong. Ang dami-daming sinasabi kay Magalong, kay ganito, pangalanan niya, kay ganito, kay ganyan. Tanungin mo, kanina may hearing sila, inimbita ba? Si Magalong, hindi naman. O, hinahamon mo si Magalong na pangalanan niya kung sino yung mga sindikato dyan Tapos, may hearing kayo. First order of your hearing, dapat siya yung unang-unang pinatawag nyo. Siya yung whistleblower O, bakit wala siya dyan? Oo, nagulat ka, no? Oo, ako din, nagulat kasi katulad dyan, yung mga diskaya, pinapatawag nila. Ano lang ba itatanong nila sa mga diskaya? Yung mga sasakyan na naman nila. Si Magalong, sinasabi ni Magalong na meron siyang matrix, meron siyang mga pangalan ng mga congressman na sindikato. Bakit hindi natin pinatawag? Di ba hinahamon mo yan? Noong nakaraan, hinamon na naman niya yung mga tiga Davao. Dahil daw si Pulong, tanungin daw kung saan dinala yung pera. O ayun, nagpakita kagad si Pulong ng preba. Hindi lang si Pulong. Yung mga constituents ng mga Duterte sa Davao na hindi naman nagre-reklamo sa baha, pinakikita nila on their own yung mga flood control projects ng mga Duterte sa Davao. Hindi ba? Hindi na nga ginawa ng DPWH yung trabaho nila. Ginawa na ng mga residente ng Davao. Sino ba dapat ang pinakikinggan natin? Dapat ang pinakikinggan natin yung nakatira doon sa lugar na yun. Nakatira sa lugar na yun, sino? Yung mga tiga Davao. Sabi ng mga tiga Davao, wala silang problema. Ba't pinag-iinitan natin Davao? So sinabi nga ni Pulong na di ka naman nanalo. Tsaka imbestigahan nyo yung sarili nyo. Meron nga kayong sinasabi si Mayor Isko na perang napunta rin sa inyo. Hindi nyo pa ka pinapaliwanag. Tatanungin nyo na ako. Si Mayor Baste, ganun din ang ginawa. Naghamon, nagpakita. Nung nagpakita ng pruweba yung mga Duterte, wala nang salita. Tahimik na si tanga. Di ba? Yan ang problema kapag ka-attack dog ka. Akala mo kasi lahat ng mga tao kaya mong iharas. Ang problema, hindi mo naman pwedeng gawing makasalanan yung mga matitinong tao because of that, pakinggan natin itong video na to ni Toby Chanko. Hinahanap si Zaldico. Kita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Wala Pucha yan parang nagkaroon ng kulisap. Nagkaroon ng crickets. Krok, 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 krok. Nabisto sila ni Toby Chanko rito Pucha, ang galing nito ni Chanko. Not for this hearing, Your Honor. Bakit? Bakit? Hindi ba ikaw din yung malaking pisngi na to? Anong pangalan nung nito? Nung Ako Bicol ba to? Yung party list niyan. Hindi ba? Sinasabi nyo, si Magalong, ang daming sinasabi, bakit hindi pangalanan? Ayan na nga ba't hindi nyo inimbita? Sabi nga ni Magalong, puros kayo daldal, hindi nyo nga ako pinapadala ng imbitasyon. Paano ako sasagot? Hindi nyo ako pinapadala ng imbitasyon. Pupunta ako dyan basta antayin ko yung imbitasyon. Pagpunta ko dyan, wag nyo akong babastusin. Basta pupunta ako dyan, makikipag-cooperate ako sa inyo, wag nyo lang akong gugunggungin dahil hindi ako nagpaka-general para lang baboy-baboyin ng mga
nakagraduate lang ng normal na kurso, hindi naman nagmarcha-marcha yan. Hindi naman nakipaglaban sa mga kriminal yan. O hindi ba? Wala pang mga napapatunayan marami ng pera kaya nanalo. Tapos ako na mula sarhento hanggang naging general, pinaghirapan ko. Ang dami kong mga nakalaban, buhay pa rin ako hanggang ngayon. Tapos bababuyin nyo lang ako dito. Yun ang ni Magalong. Ano nangyari? Asa na si Magalong? Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing. We have to discuss it. Natigilan si Pisngi. Natigilan si Pisngi. Ito dati tong gabinete ni Duterte tinanggal to dahil puta mas marami pang pasyal kaysa sa pasok eh. Tumaba na yung Pisngi nito kakapasyal eh. Di ba? Ito yung mga mambabatas natin ngayon, mga walang delikadesa. Di ba? Hindi marunong mahiya tong mga to eh. Kailan natin iimbitahan si Magalong at a future hearing? Hindi, sa susunod, pwede ba? Pag-usapan. Ba't yung pag-uusapan? At nang tinapay kayo, moro-moro. Yang hearing nyo sa Congress, wala na yan. Kaya wag nyo na panoorin tong hearing sa Congress, yung sa Senado na lang. Kahit papaano, mas maayos pa magtanong yung mga senador doon kaysa yung mga congressman dito, puros pagdidepensa lang sa sarili. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. Sabi pa nga ni Abante, nadadamay kaming mga matitino, ulol. Meron bang matino, hindi naman nanalo? Tapos nakaupo? Walang tino yung mga ganyan. Walang hiya yung mga ganyan. Nung kaming matitino. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? Tama! Diba? Bakit pa kasi, tinan mo ha, bawat hearing, milyon-milyon ang ginagastos natin. So kung sa isang hearing, marami tayong mga expose, the better. Yung taxpayers' money na gamit ng tama. Pero kung saka na natin ipatawag. Maghanap muna tayo ng baho niya. Para pag pinatawag natin siya dito, pwede natin siyang gulpihin. Siguro wala pa silang nahahanap na baho ni Mayor Magalong kaya hindi pa nila pinapatawag. Kasi ba't hindi natin pinatawag? Hamon kayo ng hamon. Papatawag na lang natin sa susunod kailan, sa susunod na hearing. Hindi, pag-uusapan kung kailan tatawagin. Di ba? Naglolokohan lang kayo dyan sa Kongreso. Kayo talaga, I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi... Why? Siya nga yung may mga listahan ng mga magnanakaw. Akala ko ba gusto nyo malaman sino magnanakaw dyan? Ano ba? Binibili nyo pa ba muna siya? Hindi nyo mabibili si Magalong. Ano ba kayo? Si Pinoy nga, hindi nabili yan eh. Di ba? Sabi ni Pinoy, sabi nila, wag mong ilabas yung naidikit kay Pinoy itong mamasapano ha. Ikaw pa naman ang susunod na hepe. Sige ka. Hindi ka magiging hepe kapag itinuloy mo yung mga plano mo. Anong ginawa ni Magalong? Tangina, pinaka-importante sa karir ng isang pulis ang maging pinuno ka ng kasangkapulisan. Give up yun ni Manalo. Give up yun ni Magalong. Para sa katotohanan. Kaya kung dinidelay nyo na imbitahin siya dyan, baka sakaling mabili nyo pa siya, hindi kayo magtatagumpay, sir. Matinong tao yan eh. Marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin. Yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ayun nga. Ba't nyo pinapatawag yung ayaw magpunta? Yung gusto magpunta, ayaw nyo ipatawag. Baliktad din ang mga utak nyo eh. No? Parang yung mga kokote nyo nasa talampakan yata, natatapak-tapakan nyo na eh. Iimbitahin nyo, ayaw magpunta. Yung gusto magpunta, ayaw nyo papuntahin. Walang Diyo naman Ito yung
yung alam ng mga tao na gustong malaman yung katotohanan. Hindi. Gusto na yung malaman yung katotohanan yung kay Magalong. Oo, dapat nga si Magalong, imbitahin din ng Senado eh. Hindi nga rin iniimbita ng Senado. Pero hindi naman Senado ang kaaway ni Magalong, kayo eh. Mga congressman gigil na gigil sa kanya eh. Si Richard Gomez, si Abante, si Chua, kayo. Gigil na gigil kayo kay Magalong. Tapos hindi niyo inimbita si Magalong. Paktay ka diya. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption. For him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi mo naman, charot mo lang kami. Kailan nga? Dahil mo sinasabi eh. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi oo nga, bakit pa kayo magpapaligoy-ligoy? Bakit pa kayo makikipag-usap sa mga kontraktor kung kay Magalong pa lang marami na kayong impormasyon na makukuha? Bakit iniimbitan nyo yung mga kontraktor na ano ba yan? May mga script na ba kayo with contractors? Kailangan isalba kayo ng mga kontraktor, ganon? Kasi parang sinalba sila nung DPWH eh. Wala daw politiko nasa likod. Ako lang. Parang meron na silang taga-ako kagad. Magkano kaya bayaran sa ganyan? ito po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo. Sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. So, Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show Hindi, ikaw yung hamon ng hamon tapos magtatanong ka. Dapat nga, siya ang unang-una mong pinapupunta dyan eh. Ikaw yung nagsabi, pangalanan niya eh. Tapos ngayon, magtatanong ka. na talagang seryoso tayong imbitahan siya. Talaga ko. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay Chair. po. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. Oo nga. O di dapat, lalo nyo siyang ipatawag dyan. Sinisiraan niya pa pala yung committee nyo. O di dapat, lalo ipatawag dyan. Kasi yung mga vlogger, di ba? Natatandaan nyo yung mga vlogger. O, nag-post lang sila sa social media. O, masyado yung pinersonal. Pinatawag nyo kaagad. Tinawag lang kayo ng mga vlogger na ganito. Wala namang pinanganalan yung vlogger. Sinabi lang ng vlogger na yung mga anak ng mga congressman nagtatrabaho sa nag-aaral sa ibang bansa. Di ba? Gigil na gigil kayo. Pangalanan nyo. Ginaganon nyo yung vlogger, di ba? Sino yung congressman na sinasabi mo? Hindi, sa pangalanan mo. Di ba ganun kayo? O ayan, nililabel kayo ni Magalong na moro-moro. Patunayan nyo na hindi. Imbitahan nyo siya dyan, tapos tanungin nyo siya. O sir, ba't mo sinasabing moro-moro kami? Di ba? O para sana paano niya sasagutin kung hindi nyo naman siya inimbita? O so, kung halimbawa, yung si Diskaya na iniimbitan nyo dyan, yung kung ano masino pa man yung mga iniimbita dyan, sinabi na moro-moro lang naman yung Congress eh. Hindi nyo din sila iimbitahin, ganun ba yun? Ay, puro kayo dahilan eh. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. O ayaw nyo na mabisto kayo, kaya hindi nyo iimbitahin talaga yung tao. Magdalabas kayo ng mga tao dyan na mga puppet nyo naman, na mga pakawala nyo rin para umamin sa mga kasalanan. Meron bang mga involved na mga politiko dito? Wala po, ako lang.
So dapat sampahan ka na kaso? Opo, dapat. Baka makakita ng ganun, putang ina niyan. Resource person, umamin sa kasalanan, inako lahat. Oh, patay tayo dyan. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siyang magtumarap, di ba? Napakamot na sa ulo yung isa, oh. Napakamot na sa ulo. Tangina talaga to si Chanko, parang baliw. Oh, kasi ito kanina, yung ano na yan, yung kumakamot sa ulo na yan. Dinidikit niya, dinidiin niya yung mga Duterte kasi meron daw mga project sa sa Davao na pinupondohan taon-taon para sa maikli lang naman daw na proyekto. O maikling ano lang daw yung project. O ang tanong, ghost project ba? Ang tanong, gumagana ba yung proyekto? Dispalinghado ba? Hindi naman. Pero dahil napondohan noong panahon ni Duterte, yung insertion nung panahon ni Duterte, parang sinasabi niya na napapaboran yung mga proyekto sa Davao. Yan yun, sumakit ulo. Ano ba naman yan? Ito naman si Chanko, patay trip naman to. Ang pangit kabanding naman nito. Tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. I think Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because Utangin na niya, nag-inarte pa. I-delete daw yung moro-moro. Anak ng tinapay, nagmumura nga si Abante dyan eh. Tinawag nga niya, sabi nga niya, namo. Ginanon nga niya si Linis-linisan na naman kayo. Kayo talagang mga banal na aso kayo, ha? I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an upfront. Utang ginamit pa yung Muslim. Walang iya naman, oh. Nabastos siya dahil dun sa sinabi na yon. Ako, Muslim ako, mababastos ako dun sa moro-moro. Alam ko naman kung ano yung ibig sabihin ng moro-moro, eh. Kunyarian lang yung hearing. Parang engot to. To the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as moro-moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is moro-moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Santos. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? there's no problem in making a motion, but as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Hindi. Imbestiga mo si Magalong. Si Magalong yung merong expose eh. Hindi lang flood control, meron pa cat's eye. Meron pang corruption sa sa rock netting. Ang dami yan, sir. Oo, ang punto rito, okay, we are gonna be inviting Magalong next hearing. Tapos. Oh, ibig sabihin, ayaw nyo talagang imbitahan. No. Bakit natin ginugulo itong hearing na ito? Hindi ginugulo. Ikaw ang mahilig magpa-interview. Sabi mo nga nung nakaraan eh. I talked to my contractors. I checked my contractors. Tapos yung tinanong ka, when you say my contractor, it's as if you're favoring these contractors kasi you're stating that they are your contractors. Wala akong contractor. Sa bibig mo nang galing. O sa bibig mo nang galing. O baste, paliwanag nyo saan dinala yung flood control project. Pinaliwanag. Wala ka nang nasabi pagkatapos. Hinahamon mo si Mayor Magalong, pangalanan na dadamay kayong mababait. Ngayong tinatanong, nasaan? Ang yabang-yabang mo eh. O bakit nagagalit ka?
Ikaw naman ang hilig mag-interview. Ikaw naman mahilig sumagot sa mga condescending na tanong ng mga o tsaka mga bitag na tanong ng media. Mga patay gutom kasi kayo sa ano, sir? Sa interview? Samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interplayed. Yun. So, ibig sabihin, supot. Boo. Boo. O, ibig sabihin, hindi pa tuli. Ayan. O, yung gulo na yan. Yung gulo dyan sa Congress. Yung gulo sa Congress. O, pakinggan natin. Away-away dyan. Hindi lang si Magalong ang hinahanap ni Toby Chanco. Hinahanap niya nasan si Zaldico. Sabi nyo, lahat pantay-pantay. Kahit sino walang sasantuhin pero bawal mag-testify ang isang congressman. So, paano yan? Pwede bang mapanagot yung mga hindi magte-testify? Anak ng tinapay yan. O, sige nga, ano to? Is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Zaldico. Ako po! Bininggit yung pangalan. May USB. Tapos may pangalan na binanggit. Magre-react yan. Sino una magre-react? Ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Colleagues. Kanina lang ay tinanong ni Congressman Shell Jokno at ni Person. At hindi natin pwedeng pa-testify under oath. Eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Ito USB, insertion. Zaldico, yung pangalan. Pero bakit Zaldico lang? Para sa akin hindi ako kontento na si Zaldico lang yung nadadrag dito. First off, Zaldico has no power without the Speaker of the House. So, while pinananagot natin si Zaldico dito, dapat yung ka-riding in tandem niya, which is yung Speaker, damay din. Diba? Ipatawag, pati si Speaker. At itanong, alam mo ba itong mga to? Inaprobahan mo ba itong mga to? May kinalaman ka ba rito? Dapat yun. Hindi lang puro si Zaldico. Kawawa naman si Zaldi, bait-bait niyan. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nagsimbento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have the floor. No, Mr. I Chair, have the floor. Yan. just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse to Suspend. I invite. have the floor. Yan ang maganda. Dapat ganyang katapang. Huwag kang magpapabraso. Sigurado na etong si Zaldico, pinalibutan niya na yung sarili niya ng mga didepensa sa kanya dyan. Kasi busog na busog yung mga kongresista na yan nung panahon ng 19th Congress. Ang namayani nung 19th Congress, yung AKAP-AIX at yung kung ano-ano pang mga kagaguhang ayuda, neto ni Romualdez at saka ni Zaldico. Hindi ba? Yung blankong GAA, nandiyan pa yan. Hindi pa natin yan, hindi pa sila lusot dyan. Ang laki-laking pera niyan. Ngayon, tama itong ginagawa ni Chanco na labanan itong mga nagpapanggap na mga kongresista na mga abogado naman talaga ni Zaldico. Tama nga naman gusto natin na maayos itong problema natin
Gusto natin na itong Kongreso ay itong hearing na to ay may katuturan o kailangan lahat ng mga involved na tao ipatawag natin. Nakalagay nga doon sa listahan ng Pangulo, SunWest. O dapat yung may-ari ng SunWest, maano natin dito kasi siya ay may-ari ng siya ay contractor and at the same time siya pa yung may hawak ng budget at nag-a-allocate ng mga budget, gumagawa ng mga insertions. Nag-a-allocate ng mga budget kung saan mapupunta itong mga idadagdag at saka mga babawasan. So dapat pumunta siya rito at magpaliwanag on his own. Bakit hindi natin imbitahin? Isangkot siya. Ngayon dahil kongresista hindi pwedeng maging resource person. Ano pang silbi nitong hearing nyo? Di wala kasi papanagutin nyo lang, palalabasin nyo lang dyan sa hearing na ang may kasalanan DPWH, ang may kasalanan district engineer, ang may kasalanan ay yung mga kontraktor para mailihis ninyo sa inyo yung sisi ng taong bayan. Kayo naman talaga nagpopondo niyan. First district, may mga proyekto dyan. Sino ang magpo-propose ng mga proyekto dyan? Congressman. Hindi ba congressman ang magpo-propose ng mga proyekto dyan? Tapos yung proyekto, hihingi ng permiso doon sa local government para pagdating sa mga harang-harang ng kalsada, isasarang mga kalsada, mga maaapektuhan na buhay ng mga Pilipino habang ginagawa yung mga construction na yan. Hindi ba? Pero ang budget nagsisimula sa Congress. At ang congressman ang nagpo-propose ng budget ay ng project at may mga pera na involved diyan. Tapos i-award diyan, ibibigay yan sa DPWH, as yung DPWH i-award naman sa kanino? Di umano doon sa construction firm ng congressman na yun na nag-propose ng proyekto. Di ba? Doon tayo dapat nagfo-focus. Sino itong mga politiko na ito? Sino itong kasabwat ng politiko na DPWH? At itong contractor na pinagbigyan nila whether conflict of interest, ibinigay yun sa firm ng kamag-anak ng congressman. Dapat yung mga firm na yan ma-suspend or ma-blacklist na yan. Tandaan ninyo Yang Diskaya, yung kumpanya nila na blacklist na yan nung panahon ni Pangulong Duterte. At nakakuha ulit yan ng lisensya noong panahon na ni Bongbong Marcos. Bakit yan na blacklist noong panahon ni Duterte? Na blacklist yan dahil may mga proyekto sila na delayed. Hindi nila natapos online. Ghost project ba? Hindi. Delayed lang. Na-delay lang at na-suspend sila doon. At ngayon, nakakapag-operate na ulit sila. Ang masama, siyam yung kumpanya na sila yung may-ari at lahat yung nagbibid sa mga kontrata, which is dapat ipagbawal na din yan. So, ayusin na rin yung pagbibigay ng permit nitong pick-up na to. Mga buwisit kayo. So ayan, hanggang dyan na lang yung ating vlog. Sana may natutunan kayo. Pasensya na, baka magkaiba tayo ng opinion, pero ganun talaga. Malay nyo bukas, parehas na ulit. Wag kayo magtatampo, wag sasamaan loob. Ito po si Boss Dada. Gusto ko lang guluhin ng inyong mga kamalayan. Something to ponder about, ika nga, para hindi tayo yung sunod lang ng sunod sa agos. Pagka ganun, sunod lang kayo ng sunod sa agos, wala kayong matututunan. Maraming salamat po, mabuhay kayo. Kita-kita po ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di
na walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad